Kumusta mga brad? Nilabas na nga po dito sa Pilipinas ang isa sa mga underbone na inaabangan ng mga tao. Ito nga po ang Voyage Storm 150 or mas kilala nga po doon sa Malaysia bilang si Voyage FR 150. Ito nga po yung motor na sinasabi nila na malaki ang posibilidad na tatapos sa hari ng mga underbone na si Raider 150 Fi. Pero syempre maraming aangal dyan. Siguro antayin na lang natin kapag nagtapat na sila sa kalsada. Itong Hyper Underbone nga po na ito ay malakas din talaga ang dating. Hindi siya pambading. At ang isa pa nga po sa kagandahan dito sa motor na ito, yung ibang mga piyesa niya ay parehas po ng piyesa doon sa Yamaha Sniper. Kaya malaking bagay din talaga yung mga ganon. At sa paglabas nga din po sa motor na ito, talagang marami ang sumaya. Syempre isa din po kasi ito sa mga hinintay nila. At ngayon nga pong nandito na siya, matutupad na yung pangarap nila. Ang pinakatanong na nga lang po ngayon, kaya ba niya makipagsabayan sa mga malalakas? Kaya dyan pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito na nga po ang Voyage Storm 150 na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Ang kanyang operation ratio 11.3:1 at pagdating nga po sa kanyang power ito ay mayroong 15.4 horsepower, 8,500 RPM, 13.5 Nm torque at 7,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang niya sa Pilipinas, abangan na lang natin kung ano yung top speed niya. Pero doon nga po sa Malaysia, nagwa 140 siya. Pero syempre iba pa rin kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 43.3 kilometers per liter. So para nga po sa isang 150cc na Hyper Underbone na kumukonsumo ng ganun, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Pero hindi po assurance ng ABS para hindi ka na sisemplang. Hindi naman kasi kayang pahintuin ng ABS yung katangahan mo. Kaya ingat-ingat din. Ang kanyang seat height ay may taas na 795mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 123 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel po ay naka LCD display. Syempre meron din po itong USB charging port na para kahit saan ka nga pumunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, magandang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay yoko na lang mag-talk. At regarding man po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 120,000 pesos. So kayo na pong bahala magsabi kung mahal ba o hindi. Ikaw Brad, bibili ka ba? Or pas na lang muna, sobrang mahal ng gasolina. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba.